Puntahan natin yung kinikwento ko sa inyo. Oh. Sabi ko sa inyo na pagpasok ko dun sa screening room natin sa baba, sa CX, ang ganda ng itsura ng mga police in their uniform nung panahon in their ng Manila's 70s Finest. uniforms. Wow. So sabi ko, oy, parang magbabalik ka talaga dun sa panahon na yon. Oo. Dun pa lang sa production design na nakita ko, sumilip lang po ako kasi meron kaming programa, hindi ko na niyaya yung dalawang kasama ko manood. Wala, malilate na kami. So ang tanong ko kay Francis Rivera na nando doon ay kung aabot pa kami sa kainan. Ay, nako. Kainan na lang pala talaga yung habol natin. Oo. Yeah. Nasa Kasi may labas siya, pakain. oh. Oo, may pakain dyan. Okay, go. Yes, Jovi Chiki Mase, andito nga tayo sa may CX kung saan niya ginaganap ngayon yung screening ng Media Quest film for this year para sa MMFF na Manila's Finest. Kung tinatanong nyo kung aabot pa kayo sa kainan, aabot pa kayo dahil maraming mga Ay, naku, nawala ka. Oh. Yes, Jovi, alam mo, Jovi Chiki Mase, no, magbigyan lang kayo ng konting background sa film, no. First 30 minutes pa lang ng film talagang hitik na sa aksyon at kakabang-abang talaga yung daloy ng storya. At susundan nga natin dito yung kwento ni Homer Magtibay na isang pulis na nakaset noong 1969. So, maging design, no, kompleto talaga, set design, yung color grading, no, kung papansin nyo talagang babalik tayo doon, no. Pero above all, no, isa rin talaga yung tema ng pelikulang ito, no, na nakaset man siya sa late 1960s, pero napapanahon pa rin yung mga topic na tinatackle nila sa mismong film. So ngayon kasi ongoing pa rin yung film, no, at abangan pa nga natin kung ano pa yung magiging takbo ng storya. At syempre, yung mga mapupulot na lesson na talagang hitik, no, sa aksyon at yung mako-compare natin yung scenario tsaka sa ngayon. Excited ako kasi malaman, JF, kung ano kaya ang... andiyan kasi mga batikang mga reporters sa atin na naabutan yung 60s eh. 60s and early 70s, Manila's Finest, in short, ay naabutan nila. Medyo nag-black lang si Francis. Si J.F. Rivera, si Francis. Pero nandiyan sila nanonood, so I wanna see their reaction. Ako nga lang, di ba, hindi ako nakita ni J.F. kanina, pero sumilip ako dyan, tapos naumpisahan ko, umalis ako sa punto na parang parang rumble scene. Hindi ko alam kung sa tondo yun eh. Basta yung may showdown ng mga gang. Sabi ko, ang galing nitong showdown ng mga gang na ito. Talaga. Kasi parang rumble pa rin sa era natin ngayon. Pero mga nakaano sila. Yung itsura ng buhok dati. Mga 60s, 70s. Ano bang big hair, yung mga lalaki. May mga naka-afro. May afro ko long nakita. hair, long hair. May afro ko nakita ko. Hindi ko alam kung proper term pa ngayon ng afro, pero basta ganon. Ewan ko kung naabutan din ni JF yan kanina. Pero may mga ganong eksena about the 60s nga. Yes, at isa nga yun inaabangan natin. Kasi yung kanina, yung naabutan ni Jovi, no, yung eksena sa pagitan ng isang gang na Sputnik at yung isa pang gang na Pahala na gang, no. At talagang makikita dito yung aksyon na talagang realistic, no, kung makikita natin, no, talagang naganap ka ito noon. At syempre yung mga nangyayari din ngayon, talagang may mga kilos protesta rin na pinapakita sa eksena. Pero baka may spoil pa natin yung buong takbo ng storya. Wag na. Correct. So anyway, pinag-live ka lang talaga namin para malaman namin kung may pagkain pa. Yun lang pagkatapos. talaga yung purpose namin, Francis. Oo. Yun lang. Oo. Ala sa inyo, ipagtatabi ko kayo ng mga pagkain. Okay. Panalo. Thank you very much po si J.F. Rivera, si Francis Rivera na nag-uulat po mula sa baba lang naman natin siya. Oo, nasa Pero- baba. Mula sa baba. Mula sa baba. Thank you very much.